Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Good news na good news. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Video ating hiram kay Good News Philippines. Kudos kay Good News Philippines. Ito ay tungkol sa bago na namang binigay ng Amerika. Ito yung libu-libong bala ng RPG. Ito yung grabe. Amounting to 4.8 billion pesos. 4 billion pesos ito na halaga ng mga bala, munitions. Karamihan ito ay yung rocket-propelled grenade, yung parang ginagamit ng mga Islamic terrorist na mga RPG. Ganon yung binigay ng Amerika, napakarami, kahon-kahon. Kaya nako, magtago na sa saya ng kanilang lula tong mga inchik kapag atake talaga sila sa Pilipinas, ay magdasal na lang ng Hail Mary full of grace, dahil sa talagang uwi sila na nakabalot na sa kung ano mang balot, baka karton lang o banig. Kaya eto, meron tayong bigyan na naman ng isa pang reaksyon. Itong nangyayari ngayon sa Saudi Arabia, ito yung labanan ng ang Yemen kasi ay merong estado within the state na parang Hamas sa Gaza at parang Hezbollah sa Lebanon. So sa Yemen, meron ding rebel Houthi. Meron din kasing mga Houthis na hindi rebel. Yung rebel Houthis, yun ay funded ng Iran. So yun ay proxy ng Iran, itong mga rebel Houthis na tinatawag. Kalaban din yan ng gobyerno ng Yemen. So ang Yemen ay merong talagang totoong gobyerno. Sa ibang dako naman ay nandyan yung mga rebelding Houthi na mayroon ding napakaraming armas, napakaraming missiles, napakaraming underground tunnels na katulad ng sa Iran. Kaya ito yung mahirap ngayon mga kababayan, kasi kapag sisiklab talaga ito na gera ng Saudi at ng Houthi rebels sa Yemen, kapag sisiklab yan, sana ay hindi. Pero kapag talagang gagrabe ang sitwasyon diyan, ay maapektuhan na naman ang presyo ng ating langis. At baka dudoble na naman ang presyo ng ating langis by next week kung hindi matigil itong gera ng Saudi kontra sa Houthi rebels, proxy ng Iran. Okay, so atin muna panoorin ang video bigay sa atin courtesy ng ating kaibigang Good News Philippines. Ito ang video. Bakbakan sa pagitan ng Kingdom of Saudi Arabia kasama ang coalition forces ng Yemen laban sa mga Houthi. Mas tumindi pa, kaya pala matindi ang galit na ibinuhos ng Saudi Arabia laban sa mga proxy ng Iran dahil malaki pala ang pinsalang natamo ng Saudi Aramco. Matapos umatake ng mga fighter jets ng Kingdom of Saudi Arabia, ginamit naman ito ang mga makabagong unmanned aerial vehicle na gawa ng Turkey upang isa-isang pasabugin ang mga miyembro ng Houthi. Dito kitang-kita yung tinamaan ng Bayraktar drone ng Turkey. Isa pa dito. Pero yung drone ay natamaan din bumagsak. Magaling na rin ang Air Force ng Saudi Arabia, kasi itong tangke dito ng Houthi, ayan, tangke yan ng Houthi rebels. Tinamaan niya ng tinamaan ng airstrike from jet fighter ng Saudi. Kaya bakbakan na talagang nangyari diyan. Ang hindi magandang balita para sa Houthi rebels ay ang Houthi, migdat ang Yemen government, ang Yemeni army ay umaatake na rin sa kanila. Kaya dalawa na ang kalaban nila, Saudi at Yemen. Ayon sa mga ulat sa isang news outlet sa Middle East, tagilid na ang mga Houthi. Napapalibutan na sila ng puwersa ng gobyerno ng Yemen sa tulong ng Kingdom of Saudi Arabia. Now the situation is completely different. Iran is no longer capable, it is under siege. Iran, in the absence of an air route, faces a maritime blockade, making it unable to compensate for these losses suffered by the Houthis. Therefore, they do not focus all their capabilities, all their radars, all their missiles, drones in the coastal areas and there in the mountainous areas. They perhaps adopted the same Iranian policy of burying everything that can be buried, which is digging mountains and trenches, especially in mountainous areas.
But the legitimacy alliance now in Yemen is different. Now we are talking about a new phase, joint leadership, a single operations room. There is greater coordination, higher capabilities. Therefore, the Houthis find themselves in a very difficult situation. Why? Because if we look at the map, we find that there are several axes and fronts through which they can lose territory, complicating their situation. Oh, yan. Yan yung sinasabing death wish mga kababayan. Dahil sa bakit magipagdigma ang rebel Houthis sa Saudi, alam naman nila na pangalawa sa Iran na most powerful country sa Middle East ay ang Saudi. Dahil nga kompleto yan. Yung Air Force nila ay magagaling marunong magpalipad ng mga jet fighters. At hindi lang yan, talagang pinakamayaman yan. Yan sa Middle East. Yung Iran, mayaman naman yun. Pero mas mayaman talaga ang Saudi. Pero ang Saudi, ginagamit nilang pera para sa kapakanan ng mamamayan at pag-develop ng kanilang country. Kaya magaganda ang mga gusali sa Saudi. Ay marami pa naman tayong mga Pinoy diyan. Shout out sa mga Pinoy na nandyan sa Saudi Arabia. Ingat lang kayo palagi at palagi lang kayo dyan sa safe shelter. Yung mga shelter dyan na mga bunker na matitibay underground sa Saudi Arabia. Okay, so itong sinabi kong parang death wish ng mga rebel Houthis ay dahil sa nag-ano kasi sila, ginagamit lang kasi yan ng Iran, yung mga Houthis na yan, mga proxy yan. So wala silang magawa kapag in-order ng supreme leader sa Iran na atakihin nyo ang Saudi, atakihin talaga nila dahil sila nga ay proxy at sila ay military talaga ng Iran na nandyan naka-assign sa Yemen para mabantayan yung Yemen at ang galaw ng langis ng Saudi Arabia na papalabas. At yan nga ang plano nila ngayon. Kaya nga nung nakaraang araw, di ba, mayroong binumba ng Yemen na oil tanker ng Saudi at hindi lang yan, pati ang Saudi Aramco, itong oil processing ng Saudi ay binumba na rin ng Houthi rebels. Kaya ngayon nag-revenge ang Saudi, pinakita ang kanilang tapang, binumba ang mga Houthi rebels. At ito ang kanilang death wish dahil hindi lang Saudi ang kanilang kalaban, kalaban na rin nila ang gobyerno ng Yemen at pati na rin yung isang tribo na maraming milisya na tribo, yung Mausa tribe ng Yemen ay kalaban na rin ng Houthi. Kaya saan pa sila pupunta? Inaatake na sila ngayon Minamanhunt na ng Saudi, ng Yemen at ng tribo na Mausa ang Houthi rebels. Hinahunting na sila kaya uubusin talaga sila diyan dahil napaka ng mga nagrupo na yan. Mga terorista kasi yan. Kung sa tingin natin ang Yemen ay terorista, mas terorista yung Houthi rebels na yan. Pero ang Yemen ay kaalyado yan ng Saudi Arabia. Kaya anuman ang kaalyado ng Saudi ay kapareho yun ng interest nila. Pero itong ang tinatawag na Houthi rebels ay mga salot yan, mga kababayan. So dapat lang maubos talaga yan. Alright, so mamaya atin pag-usapan yung binigay ng Amerika na worth 4.5 billion ba o 4.4 billion worth of munitions, mga bala at mga armas at karamihan doon ay RPG. Alam naman natin yung RPG hanggang ngayon mabisa talaga yan na gamit sa giyera dahil kahit tangke de giyera ay pwedeng pasabugin ng RPG. Kaya mayroong binigay na napakaraming RPG launchers at bala ng RPG ang Amerika para sa Pilipinas. Bigay talaga yan, hindi yan pautang, walang babayaran ng Pilipinas. Binigay na yan ng Amerika kasi hindi na sila gumagamit ng ganyan Terorista na lang ang gumagamit niyan. Kaya terorist to terorist ngayon ang labanan sa Pilipinas. Gamit ng terorista, mga RPG. Kaya iyak na dyan ang China. Iyak na yan. Ang dami-daming RPG. Iyak sila. Iyak talaga, mga kababayan. Okay, so balik na tayo kay Good News Philippines para sa karagdagang video
ng giyera sa Saudi versus the Houthi rebels. Yari ang mga Houthi mga kabayan dahil ang Mauza, isang tribe na suportado ang gobyerno ng Yemen, ay sasali na rin sa digmaan laban sa proxy ng Iran. Gusto ng Mauza na maging malaya ang Sana ang sentrong syudad ng Yemen na kasalukuyang sinasakop ng mga Houthi. Naku, mas lalo pang tatagal ang bakbakan ng dalawang panig dahil pinabagsak ng Houthi ang Bayraktar drone ng Kingdom of Saudi Arabia. Amerika, dinala ang mga armas at bomba para sa Pilipinas. Nasa 80 milyong dolyares o katumbas ng mahigit 4.8 billion peso ang mga armas na ibinigay ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines. Kabilang na dito ang 864 rounds ng RPG-7 at mga bomba. Ito ay gagamitin ng Philippine Army at Philippine Marines para mapalakas ang depensa ng Pilipinas. Ukraine, pinasabog ang dalawang barko na naglalaman ng mga military cargo para sa Iran. Napag-alaman ng Ukraine intelligence na tumutulong ang Russia sa Iran sa pakikinigba nito sa Amerika. Ayan, so yan yung ebidensya na totoo yung mga chismis na tumutulong ang Russia at China sa Iran sa gera. Kaya hindi nauubusan ng missile ang Iran at lalong gumaling ang kanilang target system ngayon, ang targeting system nila at saka radar systems ay lalong gumaling dahil noong nagkaroon ng 2 linggong ceasefire, mahigit yatang 2 linggo yon, ay nakapag-replenish ang Iran. Yung panahon na yun ang ginamit nila na para mag-install muli ng mga radar system, targeting systems, computerized yan, o baka guided by satellite yan kasi tumulong na nga ang Russia at saka China para targetin ng Iran ang mga US bases dyan sa Arab nation or dyan sa Gulf state. Kaya nakita natin ngayon ang daming casualty ng Amerika sa dyan sa kanilang mga US bases sa Gulf state. Dahil nga yan ay napaka-accurate ng kanilang missiles dahil ang nag-operate niyan ay hindi sundalo ng IRGC kundi mga sundalo ng Chinese at saka ng Russia. Yan ang sinabi ng mga intelligence report Kaya totoo siya dahil nga binomba ng Ukraine, ang 2 barko pala yun Kala ko isa lang. So 2 barko ng Iran punong-puno ng mga kargamintong panggera galing ng Russia at dadalhin sana yun doon sa Iran para pandagdag sa kanilang stockpiles ng armas para tuloy-tuloy pa rin ang gera. Ipinasabog ng Ukraine Ngayon galit na galit ang Iran sa Ukraine dahil wala na silang armas Wala nang itong paparating na armas, putol ng supply dahil natiktikan ng Ukraine. At tungkol naman doon sa ating maraming salamat sa Amerika. Grabing suporta yan. 4.8 billion pala ang halaga ng mga armas. At pinakamarami doon ay mayroong 800 RPG. Ang dami-dami niyan Di ba? 800. Isabihin natin 400 ibigay sa Marines. At another 400 ay ibibigay sa Philippine Army, sa infantry. So, napakalaking dagdag yan sa ating armed forces. Imagine, 800 ka RPG with kumpletong set yun. 800 ka kumpletong set. Merong mga bala, ang dami-daming munition, nakikita naman natin doon sa mga box-box na bala. Sa RPG yun. Kaya malaking tulong yan. Malakas ang RPG kahit ang kidigera kayang sirain yan ng RPG na yan. Made in US na RPG yan, mas malakas yan guys sa RPG ng mga Russian at ng Chinese. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan sa isa na namang good news? Binigyan na naman ng ating armed forces ng Amerika ng tulong. Libre talaga yan, wala tayong babayaran. Pipirma lang tayo. Kaya maraming salamat sa Amerika kay Donald Trump dahil sa walang sawang pagtulong na lalakas ang ating armed forces of the Philippines. Ako'y magpapasalamat sa lahat na nag-subscribe at sa mga aking
Mga avid followers, ako'y sasaludo sa inyong lahat at hanggang sa muli, paalam at mag-ingat ang lahat.